Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Time check, almost 3 AM na. Kararating ko lang po at pinag-usapan namin kanina dyan sa isang coffee shop itong naganap na drama dyan sa Senado kanina. Speaking of drama mga ka-Wonder, mukhang drama nga naman pala talaga. Ibig sabihin, ito po'y lumalabas na staged. Pero bago yan mga ka-Wonder, subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe. Pinutin niyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell icon, piliin niyo po yung all. Kaya nga mga ka-Wonder, nakapagtataka, ayon sa report at ayon din sa mga analysis, na of course hindi pa yun sinasabi dyan, pero may mga analysis na tayong nasagap at sakto dun sa analysis ni Sentry na ito nga ay mukhang stage. Dahil dyan sa loob ng Senado, mga ka-Wonder, may kita mo dyan yung mga security detail, kagaya ng itong mga PNP na talagang dineployan dyan sa loob ng perimeter ng Senado. At yung mga Marines na nakita nyo sa video, no, na naka-full battle gear. At yung mga OSA, no, yung Office of the Sergeant at Arms, sila yan. At yung mga security details ng mga Senado, mga senador. So in other words mga ka-Wonder, magkakakampi ang mga yan. At saan galing yung putukan? No? Mukhang drama. Pakinggan po natin itong interview kay Sentry ng DZMM. Ang bagong information po meron daw mga bullet marks yung GSIS. Yung sabi ng mga nakausap namin kanina na yun ang tinamaan ng mga bala na which presumably galing sa side ng Senate. So yun na nga po, ibig sabihin pinutok nila sa labas na walang taong tinitira, kundi nag-show lang ng chaos. Okay, alright. Pero ba? Opo. Senator Sani, kahapon, you were calling out Secretary John Vic Remulla, no, na... At alam nyo ho, lahat itong gulo na yan can be avoided kung susuko na lang si Bato at i-surrender niya yung sarili niya. Parang mas importante pa yung buhay niya kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan, no? So, having said that, base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. Kasi wala akong government forces sa loob ng Senado po. Let me clear that up, Senator Sani. Are you saying na baka staged lang yung mga putukan na nangyari kanina? Pagtanghaling tapat ang init. Base po sa mga impormasyon na dumarating, gano'n na nga. Kasi nung una, nakakabahala dahil ano ba ito? Misencounter, ano ba yung friendly fire, accidental fire, so obviously not. Tapos nakita natin yung mga video na malalakas yung putok, ano? So concerned tayo na kung sino bang nahagip dyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kundi sila-sila lang na mga nandiyan sa Senado na mga magkakakampi. Kaya hindi po malayo na it's a scenario para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Pero the investigations later on would bear this out. Malalaman kung saan pinutok yan. Kasi it's supposed to be, kung nagputukan yan, meron kang dinadirect na, kung saan mo dinadirect yung barrel mo. Wala pong nasaktan, wala pong nasugatan.
Fortunately, kaya nga, yun lang ang senaryo may isip natin dito kasi sa dami ng putok na yun, tapos wala pong tinamaan, ano ito? Baka gimmick ito nila Cayetano. So, ibig Ang sabihin, bato. even a misencounter can be ruled out. Is that what you're saying? Wala pong tinamaan eh. Okay. Wala hong biktima eh. Sa dami ho ng putok na yun, sa ano to, yung close quarter, imposible ho eh. Hindi ko maisip. Oho. Oo. So yun po saktong-sakto yung opinion ni Sentry, no? Doon sa pag-usapan namin kanina mga ka-wonder. Na talagang alam niyo close yan eh. Sabi niya close quarter or sabihin natin close encounter. Na walang tinamaan at upon investigating nakita raw mga ka-wonder na yung mga tama na mga bala doon daw sa building side ng sa GSIS. No, ibig sabihin doon nila pinutok ng pinutok. No? Hindi kahit daw misencounter hindi mo rin daw pwedeng ituring na ganun. No, ang daming putukan at ganun ka sa lugar na hindi mo lang open area, wala raw tinamaan at yung direction, syempre malalaman 'yan. No, mukha raw ito talagang stage mga ka-wonder. Anong naman ang dahilan nila kaya para gawin nila yung ganun bagay? Sabi nga na mga ka-wonder, yung mga theatrics na yan, yan ang gusto ng Pinoy. Diyan sila kumukuha ng impormasyon, ng paniniwala kapag ang isang bagay ay theatrical. No, yung medyo may drama kasi mahilig ang Pilipino sa ganyan. Minsan parang of course pag tinamaan ng camera, ng media, ang dating sa iba, of course nauna na yung emosyon, wala na, game over na, naniniwala na, no? Lalo na yung timing ng issue, no? Alam na natin si Bato ay pinapaaresto nga na nandiyan sa loob ng Senado. Sabi nga ni Sentry, kung sumuko na lang siya, hindi na sa aabot ng ganyan. No? At ayun, yun yung nakikita ron. May video pa nga si Amy Marcos nasabi niya, no, bago siya alam mo yung parang sinasadya niya. Nako, yung parang tumitingin pa siyang gano'n na, yung parang hindi ko siya nasabing sinasadya niya, parang sinasadya niya na i-script at palalain na kumuha ng simpatiya. Ayan o. Ayan o. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob, mapayapang nagkukopo? No? Ewan ko. Hindi ko na lang maintindihan. Ba't ganyan yung bansa natin mga ka-wonder? Kung ano man yung mga pinaglululukluk natin. Sana mamili tayo ng matitino pagdating ng panahon. No? Sabi nga, the worst na hindi nga na-encounter yan ni Senator Drilon noon. Walang ganyan. Isang senador doon, nagtatatakbo. No? Nagtatatakbo. Sa isang senadora, pinahiya yung kapatid, si BBM. Saka nakakita ng mga ganyan. Diba? Tapos nagkainitan si Senator Pangilinan at saka itong si Robin Padilla na yung naalala ko tuloy yung kay Richard Gomez na napikon siya, bigla niyang sinapak. Ang pagkakasabi raw nitong si Robin, pasalamat ka, maraming camera. Ano bang gustong patunayan nitong si Senator Robin? Sanggano siya? Siga siya? Ha? Bakit hindi niya sabihin kay Pacquiao kaya yan? No? Tingnan natin. Yun kasi sinasabi ng tao, matapang lang siya dun sa kaya niya how about sabihin niya kay Pacquiao yan? No, di ba? Siguro baka mamutla siya na maputi pa siya sa sukang paumbong. Hindi dapat ganyan, para kang siga-siga sa Senado. Senador ka na Hinangaan na nga kita ngayon, biglang bagsak. Bakit? Kasi nagbabasa si Marcoleta, yung sinasabing, ano ba yan? Yung may binanggit si Marcoleta, tapos, nasa koran yan. Natatawanan tuloy yung mga tao. Ano ba yung tinutukoy niyan? May binanggit si Senator Marcoleta Nakalimutan ko lang kasi, pasensya na kayo, medyo sabog lang kasi kararating ko lang at antok na mga ka-wonder. No? Sabog na yung utak ko. So yan mga ka-wonder, isa pa dyan, yung mga political positioning, inaapi sila, alam mo, minority sila, at narinig pa na hindi rin magtatagal, papalitan sila ulit. At may banat nga si Cayetano dyan sa kanila, doon sa mga majority. Kasi raw, sabi ng majority, hindi rin magtatagal kasi manipis. Bumanat na naman tong si Cayetano. No? Sabi niya, hindi baling manipis, wag lang makapal. Mabilis talaga mag-retaliate tong si Ambassador of Jesus Christ Ganyan yan Ambassador kasi ni Jesus Christ, kaya ganun. At yan nga, nakikita mga ka-wonder na dramang staged
na pinasabi nga ni PBBM, nagsalita na si PBBM na wala siyang kinalaman, wala siyang inutos. Ang sabi niya nga, no, stand down. Inutusan niya itong NBI, nandun sa perimeter, pero umaga pa yon at umalis nga, nandiyan na nga somewhere sa Timog, sa Sequoia Hotel. Wala sila doon, wala pong arresting officers sa loob ng Senado. Walang NBI, yung arresting officers, wala sila doon sa loob. So ano nangyari? Putok, nakita lang doon sa mga bullets nung GSIS side. Halatangang ito ay gini-GAGO na lang tayo ng mga ito. Ano bang gagawin ni PBBM? Para bang ginagawa nila si PBBM, kinakayan-kayanan nila mga ka-wonder? Kasi masyadong mabait, no? Sabi nga ng isang analyst, maganda sana yung kombinasyon ni PBBM at saka ni Digong. Bakit? Sa talino, of course, kay PBBM, pero sa tapang at buo ng loob daw, kay Digong. Sana, ganon, Kasi nakikita ng taong bayan kay PBBM, mga ka-wonder. No hard feelings sa atin, mga pro-admin, pro-BBM, na ang tingin sa kanya, mga ka-wonder, is takot. Takot. Parang ganon ang tingin sa kanya. Pero ayokong isipin yun, mga ka-wonder. Iniisip ko lang na ginagamit ni PBBM yung kanyang utak, yung kanyang talino. No, yun na lang ang iniisip ko ron. Pero kasi ang tingin sa kanya is weak. No? Pero yun nga, then again, hindi po yun ang pilit na iniisip ko, inaalis ko sa isipan ko yun. Iniisip ko na may mga priorities siya, pinagkakatiwala niya lang yan sa mga may hawak niyan. But then again, yun ang tingin. Parang hindi siya nakikialam dyan, wherein meron naman daw siyang power pagdating dyan. Tumatawag nga si Bato sa kanya, humihingi nga ng saklolo na tulungan daw siya. So, ibig sabihin, may magagawa si PBBM. So, yung mga ka-wonder, isang stage na ayon kay Sentry, at nawa, imbestigahan na yan at malaman. No, wag lang puro imbestiga. Pag may kasalanan, parusahan. Nagtatagal hanggang sa mawala. Tamo nakaporma na itong minority. Sila ngayon itong majority. Diba? Kung yan pa yung minamadali, nadakip na sana yung tatlong yan. Si Bato napadala agad sa dahig. Ang sinisisi nila, itong si Remulla, John Vic, puro daw porma. No? Puro daw pa-presscon, pa ganito, ganyan. Sabi nga nila, bakit hindi papalitan ni Trillanes yan? Mas mausay kung si Sentry ang papalit dyan, mga ka-wonder. May taga Iloilo na pinalit dyan sa DILG bilang USEC. Palitan na rin yung pinaka-secretary, mga ka-wonder. No? Sentry for DILG. Antayin natin yan. Nawa, maninig ng Panguno at i-appoint siya. No? So yan, mga ka-wonder, hanggang dito lang tayo. Comment down below your opinion para mabasa at pareaksyonan. Please give it a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na ito'y mukhang staged. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.